Nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, mga palpak na programa ng gobyerno para sa mga mahihirap dahilan ng patuloy na malaking bilang po na mga mahihirap pa rin sa bansa. Wala din naman po kasing ipinagbabago ang programa ng gobyerno. Kaya ganoon din wala rin pagbabago yung patuloy na kahirapan. Peace negotiations tuloy hanggat walang deklarasyon ng cancellation of peace talks. Kung walang panig nagdideklara na yung JASIG, yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, ay terminated na, ibig sabihin patuloy yung peace negotiations. Mga politikong nag-sponsor ng survey, posibleng masampahan ang kasong kriminal. Samantala, posibleng pagkalat po ng pera ngayong eleksyon, tinututukan ng Philippine National Police. Ang NTC nagpaalala sa publiko sa umiiral na batas laban sa illegal connection ng cable wire. Pinapaalam po lang po namin sa ating mga sa publiko na meron na po tayong ganitong batas ngayon and that they should be aware. Headlines. Mga kasama sa negosyo natin ng DTI, nagpaalala pong pareho ang presyo ng mga produktong cash na binibili at sa mga ginagamitan ng credit card. At abroad, magkasunod ang pagsabog sa Boston Marathon, ginamitan ng remote detonator. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Nancy Bina. Para sa akin, kapakanan ng kabataan ang laging una. Nancy Bina. Tutulungan ko ang mga taong hindi kayang protektahan ng kanilang sarili. Yan ang serbisyong Binay. Serbisyong dadalhin ko sa Senado. Kay Bina. Salamat, Nancy. Nancy Binay, Nanay de Familia, number 5 sa Balota. Kay Binay, gagandang This political buhay. advertisement is paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Kahit mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangad para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rile, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Escudero, pagbabago! Edukasyon at kakayanang makatapos ng bawat Pilipino. Ito ang aking layunin at ating magkasamang adhikain. Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 18 days na lang eleksyon na, maingat sa mga party list na ginagamit po ng mga dating politiko para muli magkaroon ng impluwensya ang kanyang negosyo. 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Huwebes, Abril 25, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Wayne De La Peña. Tayo po'y live sa DXMD 927 RMN General Santos, DYHP 612 RMN Cebu, DYWC 801 RMN Dumaguete, at 94.1 Power Radio RMN Diet. Live din tayo mga kasama international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News
information. Ang programa po ng gobyerno para sa mga mahihirap ang nakikitang problema ng grupong Kalipunan ng Damayang Pilipino o Damayang Mahihirap. Kaya't hindi nagbabago daw ang buhay ng mga maralita sa bansa. Ayon kay Gloria Arellano, ang chairman ng Kadamay, hindi na sila nagulat sa inilabas na datos sa National Statistical Coordination Board o NSCB kung saan ho ay 3 sa 10 Pinoy ang dukha sa bila na napakaraming anti-poverty program ng gobyerno. Ayon kay Arellano, ang programang ginagamit ng gobyerno ay mula pa sa nakaraang administrasyon na subok na hindi epektibo pero ipinagpapatuloy pa rin na Aquino government. Wala din naman po kasing ipinagbabago ang programa ng gobyerno. Kaya ganoon din kumula rin pagbabago yung patuloy na kahirapan. Kailangan po gumawa siya ng programa, umpisahan ho niyan para sa mas nakakarami, hindi lang sa interes ng iilan. Hindi rin sang-ayon ang Kadamay sa patuloy na pagtutok ng gobyerno sa public-private partnership na mas nagpapahirap daw sa mga mamayan. Tunguhin ng programa ni Noynoy Aquino ay ang public-private partnership kung saan lahat po ay nagtataasan. Isa sa pribado po lahat ng mga serbisyo. Di ho bumababa ang mga presyo kundi patuloy ang pagtaas. Hindi naman bilib ang Kadamay sa gumagandahong takbo ng ekonomiya ng bansa na nila ay pinakikinabangan lamang ng iilan. Bagamat ang CCT program dagdagan pa raw ng pondo. Kasama natin sa balita live ni Taghali si Grace Miano. RMN Report. Itutuloy at dadagdagan pa nga ng pondo ng Aquino Administration ng Conditional Cash Transfer Program o CCT Program. Ito ang inihayag ni Senate Finance Committee Chairman Senator Franklin Drilon kasunod yan ng report ng National Statistical Coordination Board o NSCB na hindi nagbabago ang antas ng kahirapan sa bansa simula noong taong 2006. Ayon kay Drilon, isang CCT program sa mga socio-economic programs ng gobyerno na tumutugon sa paglaki ng bilang ng mga mahihirap at mga nagugutom. Ang sabi pa ni Drilon, plano ding itambal ang CCT program sa iba pang anti-poverty measures katulad na lamang ng pag-enroll ng mas maraming mahihirap sa coverage ng PhilHealth. Kasama mo sa Senado para sa DSXL 598, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Papasok lang ng balita, presidente at broker ng Phoenix Oil Company pinakasuhan na sa korte. Kasama natin sa balita Angel Ronquillo. RMN Report. Pinagkakasuhan na nga ng Department of Justice sa Korte ang Presidente at Chief Executive Officer ng Phoenix Oil Company na si Dennis Ang-Uy. Base sa resolusyong inilabas ng DOJ kahapon, April 24, binaliktad nga ni Justice Secretary Laila de Lima ang naunang resolusyon ng Piskalya at ipinagutos ang pagsampa ng kasong smuggling laban sa mga ito sa Korte. Dawit din sa kaso ang broker nito na si Jorlan Capin Cabanez. Matatandaan sinampahan ng BOC sa DOJ ng 5 billion smuggling case ang nasabing Independent Oil Company dahil sa hindi bayad ng tamang buwis sa resolusyon ng DOJ na batid na lumabag ang Phoenix Petroleum Philippines sa Tariff and Customs Code dahil sa hindi pagbabayad ng excise at value-added taxes sa hindi paghahain ng import documents katulad lamang ng invoices at bills of lading. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Bagamat ho hindi nagkasundo sa mga naunang pagpupulong, tuloy pa rin ang peace negotiation ng gobyerno at ng National Democratic Front. Ayon kay Profesor Jose Marie Siso, ang founding chairman ng NDF, sinabi nitong hanggat hindi nagdedeklara ng kanselasyon ng peace talks ng pamaraan, tuloy ang kanilang peace negotiation. Kung walang panig nagdideklara na yung JASIG, yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, ay terminated na, ibig sabihin patuloy yung peace negotiations. Una lang sinabi ni Siso na inaayawan nila ang kahilingan ng gobyerno na sumuko bilang kapalit ng kanilang mga kasamahang nasa kulungan. Kaya na rin ang simultaneous, unilateral, and indefinite ceasefire scheme na ikinasal ng pamahalaan. Bigo din umano ang gobyernong tumupad sa nilalaman ng kanilang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees na pakawala ng lahat ng kanilang mga peace consultants. Ayon sa NDF, ang kanilang mga consultants ay binibigyan ng immunity laban sa pag-aresto at kaso. Pero ang mga ito'y inaresto at ikinulong ng gobyerno sa akusasyong sangkot sa iba't ibang mga krimen. Sa ngayon ay tinatayang nasa 4 hanggang 500 ang mga political prisoners na pawang mga peace consultants ng NDF. Ayan pong mahirap sa rehimen ni Noynoy Aquino. Umaasta na parang si Gloria Arroyo. Gusto niyang payukuin ang NDF. Hindi pwede yan. Hindi na peace negotiations na, kundi surrender negotiations yun. Hindi tumutupad sa pagpapalaya ng mga consultants ng NDF. Si Profesor Jose Marie Siso, ang founding chairman ng NDF, sa interview ng RMN.
Samantala, maaaring maharap naman mga kasama sa kasong kriminal ang mga politiko ho nag-sponsor ng surveys, ngunit hindi ito dineklarasyon ng financial statement. Ayon kay Comelec Commissioner Christian Robert Lim, gagamitin nila ang data mula sa mga survey firms para i-counter-check ang mga financial statement ng mga kandidato. Kung mabibigo mano ang mga kandidato na mapagtugma ang kanilang financial record at ginastos sa pagpapasurvey, ay posible na itong kasuhan ng perjury sa Department of Justice. Nanindigan ng poll body na seryoso ang kanilang kampanya para sa campaign finance. Kaya tiniyak na may mga maghahabulho sa paglabag sa mga patakaran kahit matapos na eleksyon. Matatandang naglabas ng Resolution number 9674 ang COMELEC para sa SWS, Pulse Asia at iba pang mga kahalintulad ng kumpanya na ilabas ang listahan ng kanilang commissioners at financiers para makita kung may mga politikong nagpapatakbo ng survey para sa political standing. Samantala, tinututukan na ng Philippine National Police naman ang posibilidad ng pagkalat ng mga pekeng pera na ipinamumudmudhos ng ilang politiko sa mga botante sa panahon ngayon ng eleksyon. Kasabay dito, tiniyak ni PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo na anumang reports na may kinalaman dito ay agad nilang iimbestigahan, huhulihin at papanagutin sakaling mapatunayan ang alegasyon laban sa isang individual, maging kandidato man to, taga-suporta o miyembro ng anumang sindikato. Kamakailan ay inaaresto ang dalawang babae matapos makumpiska sa kanila ang mga pekeng pera na 1,000 pesos at 500 pesos. Ito ay sa Pasay City. Nadagi po yung mga suspect matapos ireklamo ng mga nagtitinda sa Aliwan Festival. Maaring malaman na peke ang perang ito kung ito ay madulas at pare-pareho ang serial number. Nagpaalala mga kasama ang NTC, National Telecommunications Commission, sa publiko kaugnay sa umiiral na batas ngayon hingga sa pagkakabit ng illegal na mga cable wire. Maringgit po ni NTC Chief Broadcast Service Division Director Alvin Bernard Blanco na bawal ang pagkakabit ng mga illegal na koneksyon ng cable television at cable internet sa bansa. Sa nilagdaang batas, si Paulong Noy nakapaloob dito na may kaukulang kaparusahan ng mga kontraktor na magkakabit ng mga illegal na koneksyon. Pinapaalam po lang po namin sa ating sa publiko na meron na po tayong ganitong batas ngayon, and that they should be aware na yung mga pong inaalok na serbisyo na alam naman nilang hindi sakop doon sa normal na services na binibigay ng cable company at internet company, dapat po malaman din nila na bawal po yon. At later on, pag sila po ay na-involve sa ganyan, baka magkaroon po sila ng problema. So, it's important na ma-aware din po sila. Maliban sa pakikinabangan nito ng mga cable company, sinabi rin ni Blanco na malaki rin ang pakinabang nito sa mga subscribers dahil may bibigyan nito ang magandang signal. Masang NTC na mababawasan ang mga nagpapakabit na illegal na koneksyon, lalo na't maaaring ibaba ng mga cable television at cable internet company ang singil ng kanilang serbisyo. Inaasahan po natin na bababa yung mga illegal connections, and as a result, kung mababawasan po yung mga illegal connections, tataas ang revenue ng mga cable. Pag ganun po, they can lower their cost, they can consider lowering their cost dahil hindi kukonti na lang po ang nag-illegal na connection. Makasama si NTC Chief Broadcast Service Division Director Alvin Bernard Blanco sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Mas palalakasin raw ni Team Pinoy Senatoriable Cynthia Villar ang mga hanep buhay na kanyang libreng ibinibigay sa mga mahihirap sa mga Pilipino bilang solusyon sa lumalalang kahirapan sa bansa. Ayon kay Villar, ang kanyang mga hanep buhay ang nakikita niyang long-term solution sa problema sa kahirapan ng bansa at hindi ang stock exchange investment. Ang reaksyon ni Mrs. Hanep Buhay ay bunsod ng inilabas ng survey ng National Statistical Coordination Board na hindi nababawasan ang mga mahihirap sa bansa kung ikukumpara noong 2006 sa 2009. Tiniyak naman ni Villar na sa tulong ng kanyang mga nasimulang proyekto, makukuha ng gobyerno ang inaasahang target na bilang ng mga Pilipinong magkatrabaho. Ikakasadenaan niya sa Senado sakaling makapwesto ang mga panukalang gagawa ng mas maraming mga trabaho. Samantala, bagamat pumapalo sa iba't ibang mga surveys, hindi pa rin kampante si Mrs. Villar. Sa katunayan ay patuloy ang kanyang paglilibot sa iba't ibang mga probinsya. Anya, hindi ang mga surveys ang makapagpahinto ng kanyang adikaying bumisita sa mga mahihirap at malalayong mga probinsya sa bansa. Mataas o pareho ang percentage na mahihirap sa bansa magmula noon hanggang ngayon. Pag kayo po
kayong manalong senador, paano niyo po ba maiibsan ang kahirapan? Dahil ito gusto talaga ng taong bayan na pakinggan. Mula po sa Hanip ang Buhay, Cynthia Villar, paano ba maibsan ang kahirapan ng buhay kung kayo ay senador? Yan ay ginagawa na natin ngayon. Marami tayong proyekto sa iba-ibang bayan ng Pilipinas na nagtatayo tayo ng mga livelihood projects para magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan. That's one way of reducing poverty. And at the same time, yung of job nangyayari sa ating ngayon na high economic growth at saka yung stock market nagbo-boom. Hindi naman po yan ang nagkikreate ng job. Ang nagkikreate ng job ay yung mga long-term investment na magtatayo ng factory dito at businesses dito at mag-i-employ ng tao. Yung mga long-term investment, hindi ang mga stock market investment, ang magkikreate talaga ng hanap buhay para sa mga tao, magbibigay sa kanila ng trabaho. Ngayon, mas malaki ito, mas malawak, hindi lang distrito ninyo. Kung kayong senador, madam, kaya ba nating mas mapapaunlad ang buhay hindi lang sa isang distrito, buong Pilipinas? Kaya natin yan. Ako, tinatarget ko 100 towns every year. Over a period of 6 years, 600 towns yun na gusto natin bigyan ng livelihood project. And at the same time, gagawa tayo ng mga legislation na makaka-encourage ng job creation. Kasi hindi lang enough yung magbigay tayo ng hanap buhay, bayan-bayan. Para yun dun sa, di sila makakahanap na ibang trabaho. Pero para dun sa mga talaga namang natapos ng kolehiyo, natapos ng high school, pwede naman sila talaga magtrabaho. Kaya kailangan natin i-create natin yung jobs na doon sila magtatrabaho. Encourage nila natin na magtayo yung businesses kasi katulad dati, parang lumipat man sa China at saka Vietnam yung mga factories. Kailangan ma-encourage nila. Ngayon, umaalis na sila doon kasi mahal doon. Encourage natin bumalik dito sa Pilipinas at dito magtayo ng mga factories kasi yun ang malaking job generation. Na yung mas mainam na makapagtrabaho, yung mga nanay, may tutuloy niyo po ba ito pag kayo po'y naging senador? Oo, napakagagaling po ng ating mga nanay. Nag-aalaga na ng anak, naghahanap buhay pa. Mahanap din sila ng kanilang gagawin. Kahit na nagtatrabaho sa malayo, yung kanilang mga asawa sila, nagagawa sila dito ng garden at nagtatanim sila ng mga gulay. Pag-ani nila, na ipagbibili pa nila, tapos yung pagkain nila sa bahay ay libre na. Number 3 po kayo sa pinakahuling Social Weather Survey, SWS. Ibig sabihin po ba nito, medyo maglalaylo na kayo sa pangangampanya? Hindi po, kasi survey lang yan at just as an indication, iba na rin po yung sigurado. Kaya ako nga po ngayon nagpunta dito sa New Bataan, Compostela Valley po yung badly damaged ng Typhoon Pablo at kami po ay nagtayo ng mga agricultural project para food sufficiency nila kasi syempre ang pagkatapos ng bagyo marami relief pero hindi naman sila pwedeng umasa na lang sa relief. Kaya ngayon po ay nagtuturo tayo dito ng pagtatanim ng mga pagkain, source of food para sila ay maging food sufficient dito sa New Bataan. Magtatayo din tayo nito sa Davao Oriental para bilang tulong sa mga victims ng Typhoon Pablo. Sa inyo pong pananaw, kaya po ba ng Team Pinoy na makamit yung adhikain na 12-0? Siyempre naman po sigurado dito sa mundong ibabaw, we really have to work hard. Mabigat din naman pong adhikain yung 12-0. Ang masasabi lang natin sa ating presidente ay napakasipag, talagang tumutulong para maipanalo niya yung kanyang Team Pinoy. At hopefully, kung sakali ay palarin, ay baka sakali maaabot din natin yan. Opo, mensahe po ninyo sa sambayan ng Pilipinas, Madam Cynthia Hanip Villar. Makakaasa kayo na gagawin natin ang lahat para tayo ay makatulong, makaroon ng hanap buhay ang ating mga pamilya na sa ganong gumaang ang ating buhay. Sabi nga, hanap ang buhay pag may hanap buhay. Si Team Pinoy Senatoriable Mrs. Hanep Buhay Cynthia Villar sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Mission 2013. Boboto ako. Siya na ang susunod na presidente. Yan po naging pahayag naman mga kasama ni Madre Lily Monteverde sa isang press conference para re-election ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon naman kay Cayetano, destiny ang tutulak sa kanya patungo sa pagkapangulo pero tinuturing nitong lucky charm ang veteranong movie producer. Tahasan ding iniheg ni Madre Lily ang kanyang suporta kay Cayetano dahil naniniwala siya na ipaglalaban ng senador ang karapatan ng maralitang mamamayan, partikular na po ang pagbabawas sa presyo sa mga paon ng bilihin, pagbibigay ng maraming trabaho at pagbibigay ng malaking kita sa bawat Pilipino. Bukod dito ay pinagmalaki rin ni Madre Lily na mabuti at totoong tao si Senator Alan Peter Cayetano lalo nang siya ay magbalik tanaw sa pagbisita sa kanya ng senador nang siya ay nagkasakit at dalhan siya ng bulaklak. Samantala, labis naman ang pagpapasalamat ni Cayetano sa suportang binigay sa kanya
at binibigay ni Mother Lily. Mission 2013. Boboto Mission 2013. Boboto ako. Ipinagmalaki naman ni dating Senador Jamby Madrigal na malaki na. Malaki na ho ang pinagbago ng bansa mula na sa pagiging korap nito noong nakalipas na administrasyon. Sa interview ng RMN kay Madrigal, sinabi nito na ginagawa ni Pangulong Noynoy Aquino para mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at maganda ang naging resulta. Sa 3 taon na pag-upo sa pwesto ni Pinoy, unti-unti nitong napapaunlad ang bansa at handa na ang iba pa nitong programa para sa ikauunlad ng Pilipinas. Ayon kay Jamby, mahirap burahin ang naging imahe ng Pilipinas na korap. Pero dahil na rin sa mga batas at panukala ng Pangulo, malaki ang naitulong nito upang mabago ang pagtingin ng ibang bansa sa Pilipinas. Samantala ay sakaling maihalal muli bilang senador, amyandahan niya ang batas para hindi basta-basta makapagpataas ng singil sa tubig, kuryente ang mga kumpanya at hindi na kailangan pang mag-import ng bigas. Alam niyo po, nagkaroon tayo ng 9 na taon, 9 years sa Administrasyon Arroyo. Yun isa sa pinaka-corrupt na administrasyon na hindi talaga gumawa ng mga programa na talaga mararamdaman ng mahihirap. Ngayon naman si Presidente Aquino, humigit kumulang magtatatlong taon tong July, na pinapaandar niya itong ekonomiya natin at maganda naman po ang resulta. Pero mas yung 3 taon ni Presidente Aquino, hindi niya agad-agad maibaliktad. Nag-uumpisa pa lang tayo na maibaliktad lahat ng kahirapan na nangyari dahil sa korupsyon nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. At ngayon, madami pa siyang programa na ginagawa para maibaliktad yan. Ang maganda naman sa international community, yung ating image, bumubuti na. Kasi nung araw kung pag-usapan ng Pilipinas, ang image dyan, corruption. Ngayon, mukhang ang image natin ay nagiging isang bayan na progresibo. Well, 9 years, mahirap purahin yung 9 years, ano? Mabuti nga in less than 3 years na ibaliktad na natin yung imahe ng Pilipinas abroad. Ngayon naman, yung mga kanyang programa, kagaya ng pagpalaki nitong conditional cash transfer, ngayon lang po yan nararamdaman. Kailangan palakihin pa yan, healthcare. Ngayon lang naipasa yung batas. Ngayon, hindi na tayo, by next year yata, hindi na tayo mag-import ng bigas. Makalaking tulong yan. Ibig sabihin yung pondo ng smuggling na napupunta sa korupsyon nung araw, ay wala na tayo masyadong importation ng bigas. Ito ay kailangan mag-kick in pa. Para sa akin kasi ang importante dito sa Pilipinas ay maibaba yung elektrisidad. Napakataas po tayo ang ating electricity, cost of electricity. Yung cost ng tubig at yung cost ng pagkain. Kung bumaba yung cost of living natin, automatically maski hindi ka magtaas masyado ng sahod, tataas yung sahod mo kasi bumaba yung bilihin. Yan ang nararamdaman ko at yan ang alam ko. Dapat magkaroon ng amyendahan yan EPIRA law. Kung makabalik ako sa Senado, dapat itulak po na amyendahan yung EPIRA law kasi nung ginawa yung EPIRA law, nagkaroon ng mga monopoly. Pangalawa, yung sa tubig, monopoly rin yan. Kailangan magkaroon ng mga batas para hindi sila makapagpataas ng presyo ng tubig kagaya lang ng gusto nila. Pangatlo, inumpisahan na ni Presidente Aquino itong hindi na tayo mag-import ng bigas. Yan ang importante para sana bumaba rin yung presyo. Sa akin pananaw kasi kailangan pondohan pa ang mga magsasaka ng direkto at bigyan sila ng kakayahan ng marketing at kakayahan nila ng mga fertilizers na hindi sila umutang na masyado malaki para sila ay gumana rin at kumita na maganda. Kanya para sa akin, hindi pa fully ramdam yung 3 taon ay hindi talaga makaka-erase yan ng 9 years After ang sinasabi naman ni Presidente Aquino, lahat ng naumpisahan na niya at ipapatuloy niya sa next 3 years niya, sigurado siya na mas may mararamdaman. Pero wag na natin intayin na yung mayayaman yumaman pa para maramdaman ito. Kailangan yung pondo ay may direkto naman din sa taong bayan. With less corruption, mas maraming pondo po na ibabahagi sa taong bayan.
18 days na nga. Ang kampanya naman ay maganda. Lahat ng mga tao ay talagang sang-ayon sa Team Pinoy. Alam ko yun kasi napakainit ang pagtanggap sa amin sa mga probinsya at sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Si former Senator Jambi Madrigal sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Sa iba pang balita, masamang pagpapalawig naman po ng insurance coverage sa mga poll workers kinalampag ng Kongreso. Kasama natin sa balita live, Conde Bata. RMN Report. Dismayado ang Kongreso sa hindi agarang pag-aksyon ng Senado na ipasa ang panukalang batas na nagagarantiya ng libreng insurance coverage para sa mga guro at poll watchers tuwing halalan. Naipasa ng Kamara ang House Bill No. 6528 sa ikatlo tuwing pagbasa noong Oktubre at hanggang ngayon ay nakabinbin lamang ito at hindi na naihabol ng Senado. Ayon kay Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera, di maaga nilang ipinasa sa Kongreso ang panukala at inaasahan nilang may papatupad sana ito ngayong 2013 midterm election kung ito lamang ay ipinasa ng mataas na kapulungan. Sa ilalim kasi ng panukalang batas ay palalawigin ang insurance coverage ng mga miyembro ng Board of Election Inspectors, Board of Election Tellers at mga support staff sakaling masawi o maospital, bunsod ng aksidente o pagkakasakit dulot ng election-related incidents. Kaugnay nito magiging 200,000 ang death benefit ng mga poll workers habang ang hospitalization coverage naman ay nasa 1,500 kada araw ngunit hindi higit sa 150,000. Hamon ng Kongreso sa mga incumbent at mga uupong senador na ipasa na sa pagbubukas ng 16th Congress ang naturang panukalang batas. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang DFA nagdagdag na ng tauhan sa Jeddah. Kasama natin sa balita live, Joyce at RMN Report. Nagdagdag ng Department of Foreign Affairs ng mga tauhan sa Philippine Consulate sa Jeddah. Kasunod ito ng pagdagsaan ng libo-libong stranded OFW sa konsulada. Mismo nga si DFA Undersecretary Jesus Nieves ay personal na rin tumutulong sa stranded OFWs. Sa ngayon ay naghihintay pa rin ang Philippine Consulate ng tugon mula sa Saudi government para sa pag-waive sa penalty ng undocumented OFWs. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, mahigpit pong pagmamonitor sa pagkalat ng mga jamming gadget. Isinasagawa na ng COMELEC, NTC at DILG. Kasama natin sa balita live, Rhea Mamogay. RMN Report. Tiniyak ng COMELEC, National Telecommunication at Philippine National Police na kanilang mahigpit na imamonitor ang pagkalat ng mga jamming gadgets sa bansa na posibleng magamit sa pananabutahe para madelay ang eleksyon susunod na buwan. Sa isinagawang press con dito sa Campo Crame, sinabi ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na mahigpit nilang babantayan ang pagpapakalat ng mga jammer gadget at nagbanta pa na makukulong ng 8 taon hanggang 13 taon at mahaharap sa iba't ibang kaso kapag napatunayang ginawa ito ng isang individual o grupo, habang ipagbabawal na rin ang pagboto para sa mahuling gagamit ito sa araw ng halalan. Sa ngayon, kasama na rin ito sa hinahalungkat ng PNP at AFP sa kanilang isinasagawang checkpoint operation nationwide. Ikinukonsider naman ng NTC na smuggled ang mga jamming gadgets na ito dahil hindi niya nila ito inauthorize. So, bagamat malaki ang epekto ng mga gadget na ito sa pagtatransmit ng mga data mula PICOS machine, ay tiniyak naman ni Brillantes na hindi ito magagamit sa pandadaya sa eleksyon, kundi ito ay makakatagal o makakadali lamang para ilabas ang resulta ng eleksyon sa susunod na buwan. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Sa negosyo, makasama muli pong pinalala ng Department of Trade and Industry sa mga retailers sa bansa na bawal ang magkaibang presyong pang-cash at presyong pang-credit card. Ito'y sa lahat ng mga produkto. Ayon sa DTI, kapag ang isang mamimili nagbayad gamit ang credit ATM debit card, babayaran lamang nito ang presyo nakalagay lamang sa price tag. At bawal daw po yung magkahiwalay na presyo sa cash at credit card basis. Ang malalabag ipapataw ng multang 5,000 piso o pagkakakulong ho ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. Sa ikalawang pagkakasala ay maaaring mapaso na ang kanilang business permit. Mawag kayo kung may reklamo sa 751-3330. RMN News Abroad. Remote detonator umano ang ginamit sa bombang magkasunod na pinasabog sa Boston Marathon sa Massachusetts noong Abril 15, kung saan nasawi yung 3 katao at nasugatan ho yung may 150 katao rin. Sa isinagawang investigasyon, nakakuha umano ang mga investigador ng mga piraso ng remote control equipment na katulad ho ng remote control ng mga laruan,
sa paglalarawan ng isang opisyal close-controlled o malapit lang sa bomba ang nag-operate nito. Una nakasaad sa reklamong isinampa laban sa suspect na si Dzhokhar Tsarnaev na nakita itong may hawak na cellphone ilang minuto bago naganap po yung pagsabog. Sinasabing ang cellphone ang karaniwang ginagamit na pan-trigger ng bomba sa mga war zone. Sa ngayon ay inatili sa ospital ang 19 anyos na suspect. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide ngayong Webes ng tanghali, April 25, 2013. Sa mga nasa Davao, susunod na diyan si kasamang Merly Comidoy sa RMN News Diretso Balitang Davao sa DXDC 621. Panoorin po mga kasama naging pagbabalita namin ng alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At ako naman, Huweg de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:32. Sa